Guys, welcome back to my channel. Today, nandito tayo ngayon sa Baguio City para i-review itong Staria 9-seater Premium. Marami na rin akong video about this Hyundai Staria, but in this vlog, itry natin gamitin papuntang Baguio. Itong road trip to Baguio is mas maganda para makita natin yung on-road performance nitong Hyundai Staria. Actually, itong unit na to is kinuha ng office namin to be used as a service van. Kumuha din kami ng Toyota Super Grandia Elite. So in the future, makukompare natin. Sa Philippine market, ang magkalaban talaga is itong Hyundai Staria at saka yung Super Grandia. Itong Staria may dalawang premium variant na yung 9-seater at saka yung 7-seater. Tapos ang sumunod na yung 11-seater na GLS, yung 11-seater na commuter at saka yung 3-seater na cargo. So, bale, 5 variant na siya ngayon. Dito sa 5 variant nitong Staria, pare-pareho lang yung makina. It's 2.2 liter CRDI diesel. Okay, simulan natin sa front fascia. Yung design niya is more futuristic compared dun sa other vans in the market today. You can see na malaki yung kanyang front grille. Sakop yung buong harapan, tapos merong mga bronze na highlight. Yung kanyang headlights ay LED, 3 sets yan. Tapos meron ding signal light nandun sa bandang itaas na naka-enclose din dun sa headlight housing. Yung headlight niya, meron ding bronze accent na nakapalibot dun sa headlight. So, ganito yung itsura niya kapag ka nakailaw yung headlight. Makikita nyo yung 6 na LED na nakailaw. And then, doon sa taas no, nandun yung signal light. Tapos, nakakonect din yung repeater dito sa side mirror. At sa hood naman, merong mahabang DRL na sakop yung buong hood. Meron siyang camera dito sa hood sa baba ng Hyundai logo. Yan is kasama dun sa 360 camera system niya. At dito sa bumper portion area, nandyan yung mga parking sensors. At dito sa lower portion ng bumper, meron ding bronze accent na nakapalibot. Okay, check naman natin yung kanyang side profile. Yung design ng Staria is love or hate. Some is nagagandahan, yung iba naman is hindi nagagandahan. But for me, okay lang siya. Siya yung van na hindi mo usually nakikita sa daan. It's more futuristic than the design of other vans. But usually, yung Staria naman is very family-friendly. So, bagay ito sa mga active na families. Una mong mapapansin, mababa yung kanyang window line at saka ang lalaki ng kanyang mga windows. Visibility would not be an issue. So, very spacious yung feeling sa loob. Ang con lang dito is mababa yung ground clearance niya. It's only 186 mm. So, medyo constricted siya pagdating sa ground clearance. So, it's something to think of. Maganda rin yung design ng kanyang mags. It's 18-inch alloy wheels. It's two-tone. Meron kang silver at saka yung bronze color. Ang design peg niya, instead na silver accent, meron siyang bronze accent. So, makikita mo dito sa side mirror, naka-bronze color yan. Meron diyang side repeaters at dun sa ilalim meron siyang camera to complement dun sa 360 camera system. Ang maganda dito, power sliding doors yung dalawang side. So, ipipress mo lang yung buttons dun sa handle, bubukas na yung door. So, napakasimple ng side profile niya. Wala siyang masyadong highlight. Simple lang siya. And another thing is naka 4-wheel disc brake na siya. So, front and back, naka disc brake siya. Okay. Check naman natin yung rear portion. Dito sa likod, meron siyang mahabang vertical tail lights na LED. At dito naman sa bumper area, meron siyang 4 na parking sensors. Meron siyang rear spoiler with third brake light. Tapos yung kanyang wiper nakatago doon sa ilalim ng kanyang rear spoiler. Kaya malinis siyang tingnan. So, ganito yung itsura niya kapag ka nakailaw itong rear tail lights. At nandito sa lower portion ng tail light yung kanyang signal light. So, pag tiningnan mo sa likod, simple lang at very futuristic yung dating ng tail lights niya. At by the way, nandun nga pala sa roof yung kanyang shark fin antenna. And that shark fin antenna comes in black color. Okay. Check naman natin itong engine niya. Ang engine niya is diesel na 2.2 liter CRDI
VGT DOHC. 16 valves siya and Euro 4. Ang displacement niya is 2.2 liters at ang power niya is 177 PS at 3,800 RPM. Ang torque niya is 430 Newton meters. Na-drive ko na to at very powerful yung engine. Ang tahimik niya. Maganda yung mga diesel ng Hyundai actually. So gaya ng sinabi ko kanina, dun sa 5 variants nitong Staria, pare-pareho lang yung engine. Tapos itong transmission nitong premium 9-seater is 8-speed automatic transmission. By the way, ito nga palang premium na 9-seater is all-wheel drive. Yung 7-seater is also all-wheel drive. While yung GLS na 11-seater at saka yung manual transmission na commuter is front-wheel drive yung mga yon. So, bihira kang makakakita ngayon ng van na all-wheel drive. So, maganda ito, especially kung mag-out of town ka at kasama mo yung pamilya mo. So, yung safety mo would not be compromised since all-wheel drive siya. So, mas makapit siya daan, especially kapag umuulan. Okay, balik tayo sa engine. I think yung mga Koreans, magaling talaga sila pagdating sa mga diesel power plants. Pagdating sa power plants at yung tuning nila, usually matutulin yung mga diesel nila. Also, pagdating sa refinement, isa sila sa may pinaka-refined na diesel tumakbo. So, very comparable yung refinement ng diesel niya sa mga European diesel. I think ito yung isa sa selling point ng Hyundai Grandia. Diesel siya similar to Toyota Grandia. Punta naman tayo sa suspension niya. At yung suspension niya is MacPherson with coil spring sa harap. Sa likod, naka-independent suspension siya. Meron siyang rigid axle na 5-link with coil spring. So, di hamak na mas maganda yung ride nito. Para kang nakasakay sa sedan. And since mababa yung ground clearance, so yung body roll niya is medyo minimized, no? So, mas maganda talaga ang ride nito. Actually, kahit van siya, pwedeng-pwede siyang pang daily. So, yan ang overall assessment sa exterior. Now, check naman natin yung interior. For a van, maganda yung interior niya. Dito sa door panel, meron siyang soft touch material dito. And then may mga plastic areas din dito. Nandito yung mga door switches, nandito yung pag-lock and unlock ng door. Nandito rin yung control ng side mirrors. At dito sa lower portion, meron ditong ambient lighting. At nandito yung location ng speaker. Ang speaker niya nga pala is Bose. Okay, pasok tayo at check natin yung interior. Dito sa baba, nandito yung button niya for the all-wheel drive lock, yung traction control at yung electronic parking brake. At nandito sa lower portion yung lever pambukas ng hood. Yung kanyang steering wheel is leather wrap. Dito sa left side, nandito yung buttons for control ng instrument cluster at saka yung hands-free calling. Dito naman sa right side, nandito yung buttons for cruise control. Ito yung sa adaptive cruise control at saka yung sa lane departure warning. By the way, meron din nga pala siyang paddle shifter. For a van, okay siya, di ba? At yung kanyang steering wheel is napakagaan kasi it's electric power steering. Okay, check naman natin yung adjustment ng kanyang steering wheel. So, natitilt siya at nate-telescope. So, maganda yan. Meron kang flexibility to adjust yung driving position. At yung seats niya, automatic yung adjustment. At meron din siyang lumbar support. So, in terms of driving position, okay siya. Kasi marami kang pwedeng gawin. Marami kang pwedeng i-adjust to suit your driving position. Kasi maluwag dito sa harap. In fact, dito sa gitna, wala siyang harang eh. So, pwede kang lumipat dun sa passenger seat. Andito nga pala yung aircon vents niya. At nandito sa baba yung glove compartment. Ang lapad din ng kanyang dashboard. So, pwede kang magpatong ng gamit dito kung gusto mo. Dito sa passenger side sa kanan, may hawakan dito sa may A-pillar. Dito sa may driver side, wala siyang hawakan. At dito sa center ng dashboard, merong maliit na compartment area. Yan yon. Digital yung kanyang infotainment screen. And also, meron siyang wireless charging dito. Ang maganda rito, merong external controls na karamihan kasi sa mga ganitong modern screen, yung control mo nandun sa loob ng screen.
Ito, may mga physical button pa. Nandito yung switch for the aircon, sa defogger, at saka yung recirculation button. Nandito rin yung switch for seat ventilation, saka yung switch niya for the drive modes, pati yung sa camera, saka dun sa parking sensor. At ganyan yung itsura ng resolution ng kanyang camera. Nandito naman yung location ng kanyang hazard switch at saka yung push start stop button. Push button na rin yung kanyang shifter, saka yung kanyang parking brake. At dito merong USB port at meron din ditong cup holder. Dito naman sa lower portion may dalawang USB port at saka may isang 12-volt socket. Andito naman sa taas yung switch ng sliding door which can be controlled by the driver. And you have yung cabin lights dito na LED. Dito naman sa driver side na sunshade, meron siyang vanity mirror na merong ilaw. At dito sa passenger side, ganun din. Meron din siyang mirror at saka ilaw. Ang maganda dito, it's very roomy kasi mataas yung bubong. Tapos yung kanyang headliner is kulay beige pa, so mas maaliwala siyang tingnan. Tapos yung mga aircon vents, naka-plus dun sa headliner. So hindi siya kumakain ng space. Na hindi kagaya ng ibang van na naka-protrude yung aircon vents. Dito naman sa center console, may malaking compartment na merong takip. Pag binaba mo yung cover niya, nandyan yung dalawang cup holders. Pwede ka pa rin maglagay ng gamit dito at napapalibutan siya ng ambient lighting. Meron din siyang armrest dito sa driver side at saka dun sa passenger side, which you can adjust yung height. Okay, let's check yung passenger seat dito sa harap. You can adjust this automatically. You can move this forward and backward by just flicking this switch. Maganda rin yung height nito. So tamang-tama yung taas. So maganda yung thigh support niya. At dito naman sa door, meron siyang amber lighting at meron ding courtesy light. At nandito sa ibabaw yung switch ng window. At saka merong small pocket dito sa taas. May bottle holder doon sa baba at saka meron ding speaker. At dito sa itaas, meron din siyang maliit na speaker. Okay, check natin yung sliding door. Pag pinindot mo dito, bubukas yung sliding door. Pareho yan doon sa kabilang side. Para ma-close mo, pipindutin mo ulit yung button dito. At meron din siyang pinaka-switch doon sa loob para ma-close yung door. Napansin ko lang medyo mataas yung step board. So, minsan dito ka mapapapak sa lower portion bago ka makaakyat dun sa loob. Yung captain seat na to, meron siyang button for seat ventilation o kaya heater. So, useful yan kung papasok ka at mainit na panahon, mapapalamig mo agad yung upuan. Okay, check natin itong mga captain seats niya. Dito sa captain seat, merong armrest na pwede mong i-adjust depende kung ano yung gusto mong height. Yan o. Iaangat mo lang ganyan and then ibababa mo para makuha mo yung tamang height na gusto mo. Ang maganda dito, pwede mong i-move yung seat forward or backward. So kung wala nakaupo dun sa likod, pwede mong itodo palikod yung seat para mas mahaba yung iyong legroom. At dito nga pala sa loob, meron ditong button para mag-close yung sliding door. So pag pinress mo yan, automatic magko-close yung door. At pag pinress mo uli, mag-o-open naman yung door. Again, very flexible yung adjustment nitong captain seats na to. So, depende na lang kung ganong space ang kailangan mo. You can adjust it accordingly. At dito sa likod ng seat, meron siyang pockets, no? Kasyang-kasya yung tatlong cellphone dito. Isa sa gitna, saka dun sa dalawang tabi, dalawang cellphone pa. At meron ding sabitan dito ng bag. At dito naman sa likod ng center console, pag pinindot mo to, meron diyang lalabas na dalawang bottle holder or cup holder. At dun sa ilalim, meron dalawang USB port na Type-C. At dun sa bandang baba pa, meron pa rin ditong parang compartment na pwede ka pang maglagay ng gamit. Dito sa passenger seat, meron dalawang switch. Yung sa baba, pag pinindot mo, doon nag-a-adjust yung kanyang seat. You can move it forward and backward. Ito namang sa taas, yung sandala niya, pwede mong i-recline
para sa seating position na gusto mo. Okay, ano pa ba yung significant dito? So, malaki yung space dito sa gitna between the seats. So, madali yung ingress at saka egress. Maganda rin yung quality ng leather seats. Perforated siya kasi meron ditong seat ventilation. Dito lumalabas yung hangin dito sa upuan saka dito sa sandalan. At meron siyang individual na seat belt na naka-integrate dito sa upuan. Hindi na yung hihilahin mo pa from the wall. Okay, check natin yung second row seats. So, ganito yung configuration niya. So, katulad din siya nung sa first row seat na meron din captain seat. So, bale, 4 yung captain seat niya. So, yung space in between o legroom is dependent din dun sa nakaupo dun sa harap. So, kung ano yung space na ibibigay sa'yo. But on the average, okay naman yung legroom niya. It's comfortable. Okay, check naman natin yung space dito sa third row. Dito sa third row, it can seat 3 people. Meron siyang 3 individual din na seat belt. Okay naman yung space dito sa likod, average lang. Ang maganda dito, malalaki yung bintana paikot. So, hindi siya feeling na claustrophobic. Pero kung nakasagad yung second row seat, medyo sisikip yung legroom mo dito. So, kailangan mo mag-adjust. Dito sa third row, dito sa armrest, meron din ditong cup holders. Meron din ditong 12-volt socket at meron ding Type-C USB port. At dito sa lower portion, meron din siyang ambient lighting. At kung naiinitan ka, meron din ditong built-in na sunshade na hinihila mo lang patas. Pagka hindi mo na kailangan, ibababa mo lang. Meron din siyang air vents dito sa likod. So, well distributed yung lamig ng aircon to sa harap, sa gitna, at saka dito sa likod. At ang isa pang maganda dito is naiikot mo itong first row seat para magkaharap kayo ng second row seat. So, kung magmi-meeting kayo, pwede kayong magkaharap. So, very nice yung feature na ito. So, ganyan ang itsura kapag magkaharapan yung dalawang captain seats. So, madali ding ibalik sa original position. So, pag inikot mo lang, so naibalik mo na rin doon sa nakaharap yung seats niya sa harapan. And meron din nga pala din siyang courtesy light dito sa lower portion ng pintuan. So, useful yan, especially sa gabi. Okay, check naman natin yung likod. Push button yung lift gate niya sa likod. Medyo maliit na yung cargo space mo dito sa likod kapag nakasagad itong third row seat. You can adjust this. You can actually pull and push depende dun sa space na kailangan mo. Pero maliit na talaga yung cargo space, especially kung occupied yung mga seats. Okay, yan yung sa likod. Okay, i-test drive naman natin. Okay, we are now on our way to Baguio City. May kasama akong driver. So, tamang-tama dito ako sa likod nakaupo. So, mache-check ko kung maganda ba talaga yung ride niya. So, ganito ang itsura ng interior niya. So, it's a 9-seater. Yung aircon vents niya ay evenly distributed sa first, second, and third row. At meron ding control ng temperature at saka fan speed dito sa passenger area. At kapag nasa third row seat ka, ganito ang view. Meron din nga pala siyang built-in na sunshade. So, pag kailangan mo, ibababa mo lang. Pagka okay na, pwede mo nang itaas. So, nakatago na siya. And then, sinubukan natin dito sa Skyway. So, gumamit tayo nung adaptive cruise control. So, we set the speed at 60 kilometers per hour. At na-check natin. Since adaptive yung kanyang cruise control, so, bumabagal siya kapag lumalapit na dun sa sinusundang sasakyan. And then, nag-accelerate uli kapag lumalayo na yung nasa harap na sasakyan. Siguro one thing na na-appreciate ko dito sa Esteria is yung comfort na ibinibigay niya. As a passenger, nararamdaman ko talaga yung refinement na ibinibigay ng sasakyan na to. Even yung suspension niya is surprisingly good, although sinasabi ng iba medyo stiff siya.
Although napansin ko din siya before nung na-test drive ko siya, but now na nakasakay tayo ng matagal dito sa Staria, na-appreciate ko yung composure ng body niya. Naka 90 na tayo. Ayo, nasa traffic, makita mo yung wala siyang tinatapakan. Ayan o, so ang kagandahan sa adaptive cruise control niya, just like the Ford system and Subaru's EyeSight, pwede siya sa stop and go traffic. So hindi nagdi-disengage yung adaptive cruise control niya kapag mababa na yung speed. And one thing na na-notice ko dito is at 100 kilometers per hour, nasa 2,000 RPM siya. Usually sa ibang car na na-test drive ko, nasa 1,500 to 1,600 RPM lang siya. Kahit 8 speed siya, medyo mataas yung RPM niya for me. I think kailangan mong i-override o i-manual mode mo siya para bumaba yung RPM niya. Nasa gear ratio yan. Medyo mahaba siguro yung 6 gear niya. Anyway, pagdating naman sa ride comfort niya, you can see here na despite dun sa unevenness ng asphalt road, very composed pa rin yung ride niya, very smooth. Ito naman yung view niya from the perspective of a passenger dito sa likod. Kahit dito sa third row, komportable rin eh. Hindi siya matalubog eh. Okay, nandito na tayo sa Marcos Highway. So, matetest natin yung engine niya as well as yung handling ng van na to. In terms of power, adequate naman siya. May pulling power naman siya for a van. Hindi siya underpowered. And for me, very torquey yung engine niya talaga. Pagdating naman sa body control, I was actually surprised even though van siya. Mas less yung body roll niya. Actually, meron pa din, pero para sa isang van, very minimized to. So, komportable siya. Overall, nakarating kami sa Baguio na hindi kami pagod. Very relaxing. Yun naman talaga ang purpose ng van, especially sa category na to, itong Staria at saka nung Super Grandia. It's more on comfort na nakakuha mo na hindi pwedeng maibigay ng mga SUVs and sedans and other cars. So, malaking bagay yon na kapag meron kang destination na pupuntahan na hindi ka pagod after a very long trip. So, pagdating mo sa destination mo, ganado ka pa rin lumabas at gusto mong i-explore yung napuntahan mo. Kasi nga, hindi ka napagod during the long drive. So, I think yun yung pinakamalaking difference niya kung nag-iisip kang kumuha ng SUV o nitong van na nasa kategory nitong Hyundai Staria o yung Toyota Super Grandia. So, dito talaga sa van na to na pa-prioritize yung passenger comfort and people carrying ability. Anyway, punta naman tayo sa engine niya. Yung engine power, despite na 2.2 liter lang, malakas siya. Hindi ka mabibitin sa ahunan, even yung overtaking dito sa Marcos Highway. And I think this van is a looker. So, lilingunin mo rin siya kahit hindi mo masyadong gusto ang design niya. Kasi it's very different from the vans na nakikita mo sa daan. And another thing na napansin ko is yung aircon niya is malamig talaga. So, hindi magiging problem when it comes to comfort. Another thing is hindi rin siya mahirap i-maneuver sa mga tight spaces. Meron siyang 360 camera. So, malaking tulong yon. Anyway, pakita ko na rin yung mga safety features niya dito. So, pakita ko na lang dito sa screen since na-discuss ko na ito from my previous vlogs. So, yan ang safety and security features niya.
Okay, i-discuss naman natin yung pros and cons niya. Ang unang pro niya is yung kanyang spacious interior. Maluwag talaga siya. Very relaxing doon sa loob. The second pro niya is yung mga modern features. I think pagdating naman sa today's standards, hindi naman siya napag-iiwanan. So, sulit naman siya. Yung mga features niya is up there. The next pro is yung kanyang comfortable ride. The ride quality is generally smooth despite more on the stiffer side. I think it's a perfect balance on the stiffness and the softer side. Kaya nasabi ko to. So, hindi nako-compromise yung handling ng van. And another thing here is, very futuristic yung design niya. Although, kahit hindi mo gusto yung design niya, agaw pansin pa rin ang design niya, to be honest. Another positive thing here is yung great or good handling niya. Despite being a van, super easy siyang i-drive at magaan siyang dalahin. I think despite yung malaki yung masing ng sasakyan, madali lang yung learning curve niya in terms of driving it. So, madali ka lang makakapag-adjust. Very responsive din yung engine niya. Very direct din yung handling niya for a van, which leads me to all-wheel drive system. In terms of handling niya, very different talaga sa in terms of handling feel. Mapi-feel mo talaga yung sense of security and safety kapag all-wheel drive ang sasakyan mo. I like also the suspension. Hindi siya maalon, composed. Hindi siya soft, nandun lang siya sa gitna talaga. Another positive thing here is yung engine niya. Despite the big body of the Staria, kayang-kaya niya. At the same time, you're getting decent fuel consumption. Kasi nga diesel siya at ang na-notice ko dito is very torquey yung engine niya. So yan yung mga positive aspects niya. Ano naman ngayon yung mga negatives? Unang-una is yung kanyang monocoque body. So monocoque siya, hindi siya yung ladder frame. So in terms of rigidity and stiffness, hindi siya kasing tibay ng ladder frame chassis. Especially dito sa condition ng roads dito sa atin. Kasi kapag ka monocoque, mababa yung rigidity to weight ratio. At limited din yung weight bearing capacity niya. The other con here is yung kanyang mababang ground clearance. It's only 186 mm. So medyo hassle kapag ka malubak yung daan o kaya may mga flooding. The other con here is yung kanyang unproven reliability. Bago lang kasi ito, nilaunch lang ito ng 2021. So, we don't know kung ano yung mga issues na lalabas, let's say, after 5 years. The other con here is yung kanyang size. So, there will always be challenges paghanap ng mga parking and susceptible din ito sa mga gasgas. Kasi kung malaki, normally, madaling magasgas sa mga parking areas. Kasi nga, malaki siya. Another con here is yung kanyang high-tech features. Susceptible siya sa mga glitches in the future kasi marami siyang mga electronics. So I think konti pa lang yung mga mechanics na marunong mag-fix nito. So aasa ka pa din sa kasa. And lastly, ang con nito is yung kanyang selling price. This variant na 9-seater sells for 2.8 million, while yung 7-seater is about 3 million. So medyo expensive siya. There are other brands in the market na mas mura yung selling price. At ang pinakamahal kasi yung Toyota na Super Grandia Elite. Mga 3.2 million yun. Pero kung naghahanap ka naman ng magandang features at saka magandang ride, pwede mo i-consider ito. By the way, bumili din yung office namin ng Toyota Super Grandia Elite model. When I had the chance, i-compare natin yung performance nitong Super Grandia Elite dito sa ating Hyundai Staria para makita natin yung difference. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea about this Hyundai Staria. It's actually a very nice van and a good option for big families. If you are considering this, the best thing is i-test drive nyo. So you will know kung magsusut siya doon sa lifestyle nyo. Of course, palaging may pros and cons yan. So i-weigh nyo na lang ano yung mas importante sa inyo. Okay, hanggang dito na lang.
If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!